Kung may isang tao sa buong mundo na sa loob ng ilang buwan ay naging mas sikat kaysa sa kahit sinong artista, kahit sinong atleta, kahit sinong politiko, at naging ang pinaka-googled na tao sa buong mundo, isa lang ang pangalan: Andrew Tate. Ang lalaking may mga Bugatti, ang lalaking may mga mansion sa Romania, ang lalaking nagsasabing siya ay nasa Matrix at ang Matrix ay lumalaban sa kanya. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang siya isang controversial influencer, hindi lang siya isang kickboxer na naging sikat sa social media. Dahil ang tunay na kwento ni Andrew Tate at ang empire na ngayon ay unti-unting gumuguho. At ang tanong na itinatanong ng lahat, paano nagsimula ang lahat at paano ito natapos? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Emory Andrew Tate ikatlo ay ipinanganak noong Disyembre 1, 1986 sa Walter Reed Army Medical Center sa Washington, D.C. Ang kanyang ina na si Eileen ay nakilala ang kanyang ama na si Emory Tate ikalawa sa UK, habang nagtatrabaho ito para sa Air Force. Ang kanyang ama ay hindi basta-basta tao. Sinabi mismo ni Andrew, "My father worked for the CIA. He was a linguist. When you join the Air Force, you do a test. He did fantastically in the IQ test. He's top 1% also, and he learned Russian, German, Spanish also." Pero ang buhay ni Andrew ay hindi laging komportable. Noong 1997, ang kanyang mga magulang ay nag-divorce at ang kanyang ina ay lumipat pabalik sa Luton sa UK para palakihin si Andrew at ang kanyang dalawang kapatid sa tulong ng gobyerno at pamilya. At sa Luton, nagsimula ang isang bagong kabanata ng buhay ni Andrew. Ang kanyang ina ay nag-sign up sa dalawang lalaki, sina Andrew at Tristan, sa isang self-defense course. At doon, nakilala nila si Amir Subasic, isang Bosnian martial artist na nagtatayo ng Storm Gym noong Nobyembre 1, 1999. At doon nagsimula ang lahat. Pag-usapan natin ang simula ng fighting career ni Andrew. Bago pa man siya naging sikat, si Andrew ay nagtrabaho sa isang fish market para kumita ng pera. Isang minimum wage job. Sa isang fish market, ang magiging pinaka-googled na tao sa buong mundo. Pero hindi siya nagpatalo sa kanyang sitwasyon. Nag-quit siya sa fish market para ituloy ang kanyang fighting career. At mabilis siyang naging star pupil ni Amir. Nanalo ng mga laban sa buong England. Pero ang mga kapatid ay patuloy na walang pera. Sinabi ni Tristan, "I was at the time working in sales. I said, oh, I made this much sales. I'll pay the rent. You keep fighting," because I was helping to support his kickboxing career. At para mapataas ang kanyang kita bilang isang fighter, si Andrew ay nagsimulang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Naging siya ang villain. Natutunan niya na ang mas maraming tao ang nanonood kapag may isang taong kinakamuhi. At siya ay naging ang taong iyon. Pag-usapan natin ang mga championship ni Andrew ayon sa mga ulat. Si Andrew ay isang 4-time kickboxing world champion na may record na 76 wins at 9 losses. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga championship na ito ay nanalo niya sa mga smaller sanctioned competitions sa Europa na may notoriously bad conditions, kasama ang multiple fights per day at crazy weight cuts. At ang mga fighters na natalo niya ay madalas na naglalaro lang laban sa kanya sa record. Ibig sabihin, si Andrew lang ang kanilang kalaban sa buong career nila. Kaya ang kanyang mga accomplishments ay suspiciously crafted ayon sa mga eksperto. Pero kahit ganoon, si Andrew ay patuloy na nagtatayo ng kanyang image. Lumabas siya sa mga reality TV shows tulad ng Big Brother, kung saan siya ay tinanggal dahil sa isang sex tape na ginamit bilang excuse. Sinabi niya mismo, "They took me into the diary room and I said, we're really concerned about the dynamic of the house. They said, this is a liability. We got to get this guy out of here." So they used the sex tape as an excuse. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-controversial na negosyo ni Andrew, ang webcam business.
Ayon sa kanyang sariling pahayag, si Andrew ay nagsimula ng isang webcam business gamit ang kanyang mga girlfriend. Sinabi niya, "The only thing I had was, because I'd been fighting all around the world, I had these 6 girlfriends. Going around the internet, I saw in the corner, talk to live girls now. My girls can do that." At ang negosyo ay naging napakalaki. Sinabi niya, "We were taking their money. They come and say, 'What kind of all of it?' We were milking them dry." Sa kalaunan, sila at Tristan ay namamahala ng mahigit 75 babae at kumikita ng malaking pera mula sa kanilang mga kita. Sinabi ni Andrew na kumita siya ng $7 milyong mula sa negosyong ito. Pero hindi ito walang kontrobersya. Ang mga Tate brothers ay naging sangkot sa mahigit 6 na major legal investigations, kasama ang 21 iba pang charges. Lahat ay may kinalaman sa panahon ng webcam business. At para maiwasan ang legal na init, si Andrew ay ibinigay ang lahat ng operasyon kay Tristan. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na negosyo ni Andrew, ang casino business sa Romania. Ayon sa kanyang kwento, si Andrew ay naging 10% owner ng RXF, ang Romanian UFC, at doon niya nakilala ang mga may-ari ng isang casino brand. Sinabi niya, "I overheard them say something like they turn over like 18 milyon a day or something. Something ridiculous money." At si Andrew, na mahalang negosyong nag-aapela sa addiction, ay agad na pumasok sa casino business. Pero noong dumating ang COVID-19 pandemic, ang kanyang mga casino ay nawalan ng halos lahat ng revenue overnight. Pero hindi ito naging katapusan para kay Andrew. Sa halip, ito ang simula ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Dahil nang ma-stuck siya sa kanyang compound, nagsimula siyang mag-isip ng bagong paraan para kumita. At nakita niya ang mga internet marketing gurus, tulad ni Tai Lopez, na gumagawa ng milyon-milyon sa online. At nagdesisyon siya, gagawin ko rin iyon. Pag-usapan natin ang pinakamalaking tagumpay ni Andrew, ang The Real World. Dating tinatawag na Hustlers University. Ang estratehiya ni Andrew ay simple pero epektibo. Una, gumawa siya ng controversial content sa social media para makuha ang atensyon ng mga kabataan. Pangalawa, nagtatayo siya ng isang pyramid-shaped affiliate distribution program kung saan ang mga miyembro ay kumikita sa pag-recruit ng bagong miyembro. At ang pinakamatalinong bahagi ng kanyang estratehiya ay ang paggamit ng short-form content sa panahon ng pandemic, kung saan ang mga algorithm ay madaling ma-exploit. Sinabi ng isang miyembro, "A young man would see Tate clips and get curious about who this guy was. He would find longer format content of Tate, further increasing his trust with him. Then he would see that he could achieve everything Tate had for the small price of $50 a month." At ang resulta ay isang programa na kumikita ng $11 milyong bawat buwan sa subscription pa lang. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, si Andrew ay naging omnipresent sa internet. Ang kanyang follower count ay sumabog at siya ay naging ang pinaka-googled na tao sa buong mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang simula ng pagbagsak ni Andrew. Sa kasukdulan ng kanyang katanyagan, noong 2022, isang bagay ang nangyari na nagbago ng lahat: banning. Ayon sa mga ulat, ang lahat ng major tech companies ay biglang nag-ban kay Andrew Tate mula sa kanilang mga platform. Sinabi ni Andrew, "They banned me instantly and forever, without any kind of correspondence." At kasabay ng banning, ang mga hit pieces ay nagsimulang lumabas mula sa iba't ibang media outlets. Ang BBC ay nag-report na may ebidensya na 12 ng babae ang maaaring groomed ni Andrew para sa online sex work. At noong Disyembre 29, 2022, si Andrew at ang kanyang kapatid na si Tristan ay inaresto sa Romania. Sinabi ni Andrew, "I believe the Matrix has attacked me." At ang kanyang mga supporters ay naniniwala sa kanya. Pero ang mga autoridad ng Romania ay nagsasabing ang mga suspect ay nag-organisa ng isang criminal society at may mga ebidensya ng human trafficking.
Pagkatapos ng 6 na buwan sa kulungan, si Andrew ay pinalaya pero nasa house arrest. At sa panahon ng kanyang house arrest, sinubukan niyang bumalik sa kanyang dating katanyagan. Pero ang mga bagay ay nagbago na. Ang kanyang clipping army ay namatay dahil hindi siya gumawa ng bagong content sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang audience ay nagsimulang mapagod at ang mga tanong tungkol sa kanyang mga kaso ay patuloy na lumalabas. Noong Oktubre 2025, si Andrew ay inanunsyo bilang CEO ng Misfits Boxing at nagkaroon ng laban-laban sa influencer boxer na si Chase Demore para sa heavyweight title noong Disyembre 20. Sinabi niya, "Say hello to your new CEO. I wouldn't say it was a hostile takeover, but it was certainly planned." Pero ang resulta ng laban ay hindi ang inaasahan ng lahat. Natalo si Andrew. Sinabi niya pagkatapos, "I'm 10 years out, 40 years old, gave it my all, but he's tough. Chase deserves this win and I'm really happy for him. Genuinely." At sinabi pa niya, "It's okay to lose, but it's not okay to not try." Mula sa isang batang nagbebenta ng fish sa isang market, sa isang kickboxer na naging villain para kumita ng pera, sa isang webcam business na kumita ng $7 milyong, sa isang casino empire sa Romania, sa isang online program na kumikita ng $11 milyong bawat buwan, sa pagiging pinaka-googled na tao sa buong mundo, hanggang sa isang pag-aresto, isang banning mula sa lahat ng social media platforms, isang pagkatalo sa isang boxing match, at isang empire na unti-unting gumuguho. Iyon ang kwento ni Andrew Tate. At ang pinaka-importanting aral ng lahat ng ito, kahit gaano kakasikatan, kahit gaano kalaki ang iyong empire, kahit gaano karaming tao ang naniniwala sa iyo, kapag ang iyong tagumpay ay nakabatay sa kontrobersya at hindi sa tunay na halaga, ang pagbagsak ay laging posible. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Andrew Tate, huwag mo lang siyang tingnan bilang ang pinaka-googled na tao sa buong mundo. Tingnan mo siya bilang isang aral ng isang taong nagsimula sa wala, nagtayo ng $1 billion empire, at ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang mundo na hindi na siya tinatanggap ng dati. Iyon ang tunay na kwento ng rise and fall ni Andrew Tate. Iyon ang tunay na kahulugan ng kanyang $1 bilyong na empire. At ang tanong na nananatili, babangon pa ba siya? Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni Andrew Tate? Naniniwala ka ba sa kanya o hindi? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.